Hi guys! Welcome back again to my channel. So sa video na to guys, pag-uusapan natin, yung topic natin ngayon is tungkol sa long service, kung paano nyo makukuha yung long service nyo kahit hindi siya mandatory. Kasi alam natin guys na dito sa Hong Kong ay hindi mandatory ang long service. So paano nga ba natin kunin after 5 years ka na kay amo, diba? Sayang din naman yun eh. So before ko sabihin sa inyo guys, kasi ako mismo nakapag-claim na ako kay amo ng long service ko nung nag 5 years ako sa kanya. Kasi kung nakita nyo yung previous video ko guys, na share ko doon is 11 years na ako bilang OFW dito sa Hong Kong. At saka iisang amo lang yung nagiging amo ko for 11 years. So, ayun na guys, nakapag-claim ako nung nag 5 years ako kay amo. So before ko i-share sa inyo yung tips ko, i-share ko muna sa inyo yung hobby ko. Ito guys. Diba last video, share ko din to. So gusto ko din guys na masubaybayan nyo to hanggang matapos. Matapos to. Diba? Dito pa ako sa part na to. So anyway guys, sige start na tayo. Kung paano ko nga ba na-claim yung long service ko kay amo. Ito yun guys. Nagpapatayo ako ng bahay. Nung nagpatayo ako ng bahay, aware si amo, sinabihan ko siya na nagpatayo ako ng bahay, ganon. Layout pa lang guys, pinakita ko na sa kanya, ito yung layout ng bahay. Tapos sinimula na yung layout. Wala pa yung poste ng bahay, wala pa. So, nung ginagawa na yung bahay, tapos problema ko na guys, yung pangbubong. Wala na akong budget pangbubong. So, ayun, since naka 5 years ako ni amo, 5 years, kunwari, kasi nakuha ko yun is 2020. So, nag 5 years ako kay amo nung 2020. Sabi ko, amo, since naka 5 years na ako sa'yo, pwede ko bang kunin yung long service ko? Medyo, alam nyo guys, nung sinabi ko kay amo, naiyak ako. Promise. Kung maalala ko lang yung moment na yun, nanginginig talaga ako. Talagang nagsishaking ako. Tapos yung boses ko nagka-crack na siya kasi paiyak na ako. Hanggang tumulo na yung luha ko. Hindi ko na malayan. Siguro dahil sa kaba. Kasi parang ano ko siya nahihiya din ako pero parang walang choice kasi kailangan ko magpabubong ng bahay. Yung ganoon. Tapos nasa ano ako na deserve ko ba magkalong service? Ganon. Parang mixed emotion talaga siya guys. Iwan ko, basta naiyak ako nung time na yon. Tapos sabi niya mo, huwag kang umiyak. Ganon. Tapos sabi ko, nanginginig. Tapos nakita niya na parang nanginginig yung kamay ko. Sabi niya, relax lang. Bakit? Anong problema? Ganon niya. Tapos sinabi ko na kasi amo, 'di ba alam mo nagpabahay ako. Tapos, wala na akong budget pang bubong. Tapos sabi niya, yun lang, yun pala yung rason ko daw, ba't kukunin yung long service. Tapos sabi ko, opo, sabi ni amo sa akin, kasi plan daw niya ibigay pag mag-for good ako. Pero since gusto ko daw kunin ngayon at hindi pa ako mag-for good, magkano ba daw yung amount ng bubong, sabi niya. Kasi 'di ba pangbubong yung rason ko. So tinanong niya magkano yung amount ng pangbubong mo. So sabi ko nasa mga 80,000. That time, basta yung kwintada ko ng 80,000 that time, 2020 is nasa mga 12,000. 12,000 siya guys. Basta ginawa ko na lang siyang 13 kasi may sobra pa, 'di ba? So sinirado ko na lang ng 13,000 Hong Kong dollar. So sabi ko, amo, nasa mga 13,000 Hong Kong dollar. Kasi yung bubong ko is umabot siya ng 80,000 pesos. Sabi niya, o sige ka nang, okay lang ba na yan lang muna yung ibigay ko sa'yo. Sabi niya, alam ko hindi yan yung amount na, hindi pa daw yung amount na, ano yun? Yung salong service. So, doon na lang tayo magkwintada pag mag-for good ka na, sabi niya. Siyempre, aarte pa ba ako guys? Siyempre no. Sabi ko na, oo kasi since pang long service, pang bubong siya, kinuha niya yung amount kung magkano yung bubong ko,
yun yung binigay niya. Yun yung guys, kaya super thankful talaga ako. Yun yung ano ko na nakuha ko yung long service ko. So, sa inyo guys, kung balak niyo or gusto niyo kunin yung long service ni amo habang nagtatrabaho pa din kayo, continue sa kanya. Kung ano yung paggamitan nyo. Kasi para sa akin guys, naging honest din naman talaga ako sa kanya. Yung money talaga, yung pera na nakuha ko na pang long service, kahit naman sabihin natin na ate na yon, walang pakialam si amo, ina-update ko talaga siya. Ma'am, ito na yung nabili ko. Pinakita ko talaga yung bubong, yung materials. Yun, hanggang sa nakabit siya, pinakita ko. Ito na ma'am, nakabit na. Pinabidyohan ko yung may nagkabit ng bubong. Parang ina-update ko talaga si amo. Na talagang yung pera na kinuha ko na pang long service ko is ginamit ko talaga sa pambubong, sa rason ko talaga sa kanya. Kasi guys, ipagpalagay na lang natin, di ba, kung may manghingi sa atin na pahingi ng ganun or patulong ng ganito, tapos pagkatapos mo magbigay hindi ka na ina-update, 'di ba? Parang nakaka-disappoint na sa sarili natin na pagkatapos mong magtulong or magbigay ng tulong, hindi ka na ma-update. So, nilagay ko din yung ganong feelings ba kay amo. Ina-update ko siya, tapos pinapasalamatan ko talaga siya guys kasi hindi siya mandatory, 'di ba? Yung long service is hindi mandatory. Nasa kay amo 'yun. Pero syempre, pinagtrabahuan din naman talaga din natin 'yun for 5 years at saka 'yun naman talaga yung gusto halos sino pa ang walang gustong makatanggap ng long service, 'di ba? Syempre. So, 'yun na lang guys. Parang inaano ko talaga siya na ito ma'am, ito yung nagamit, ganito, ganito. Lahat. Tapos happy siya na, oh happy kasi nakita din niya yung honest ka lang talaga guys sa amo mo na pag gano'n na mga rason lalo na sa pera, i-ano mo talaga siya, i-update mo siya para ganahan din siya ba, ganahan din siya na. Sinabi ko nga sa kanya na kung hindi sa'yo, kung hindi sa'yo ma'am, hindi pa ako makapabubong sa bahay ko, ganun, parang yung pagpagana ng feelings din niya ba na part siya sa pagpapatayo ng dream house ko. Oo, sinabihan ko talaga siya na hindi ako makapatayo ng bahay kung wala kang support ma'am. Kasi guys, actually sa pagpapatayo ko talaga ng bahay, hindi ko siya matapos talaga for almost 2 years na ginawa yung bahay. Hindi ko talaga siya matapos kung wala si amo. Kasi si amo talaga yung inaano ko pag nagkakulang na ako ng materyales, aside doon sa long service na kinuha ko kay amo. May mga nabigay din talaga si amo sa akin na although kahit binayaran ko siya, parang say siya guys ba, cash advance ko siya. Binayaran ko siya pero hindi niya ako siningil na agad-agad na pagka next month ng sahod mo, diretso kaltas, hindi guys. Kinaltasan lang ako ni amo ng 500 ganun. Tapos sinasabi ka talaga, amo pag ganito hindi ako matatapos sa cash advance ko sa'yo kasi 500 Hong Kong dollar lang yung kinakaltas mo. Sabi niya, okay lang kasi magigipit ka din kung diretso kita ikaltas. Kaya sobrang pasalamat talaga ako kay amo guys kasi kung hindi sa kanya, hindi ko talaga siya matapos-tapos. Kaya gano'n na lang yung pag-update ko sa kanya kasi lahat kahit yung nagpa-tiles na ako, nagpakabit ng kuryente, lahat yun kay amo ko yun kinuha. Yung cash advance ko ba. Tapos pag ano ng tiles, pag install ng tiles, pinakita ko talaga sa kanya na ma'am, ito na po ma'am, nagpa-tiles na ako. Ma'am, may ilaw na ako. Ganun. In-update ko talaga siya. Throughout the journey sa bahay ko guys, sa pagpagawa ko ng bahay, simula nung nag-layout hanggang sa natayo na yung bahay, na forma na yung bahay, hanggang sa nag house blessing. Sa house blessing pinakita ko kasi alam niya na mag house blessing ako kasi umuwi ako that time nung nag house blessing na ako. Tapos hanggang sa
nag-first Christmas ako sa bahay ko. Sabi ko, ma'am, this is my first Christmas sa sarili kong bahay. Pinakita ko yung picture doon na nag-Christmas kami sa sarili kong bahay. Alam mo guys, nakita ko talaga kay amo yung saya niya. Kahit si amo na lalaki, sabi niya, oh, tingnan mo yung bahay ko daw. Kaya tinignan nila yung pictures, video. Makita ko talaga yung saya din nila na parang, oy, yung helper namin nagkabahay. Parang ganun ba? Basta guys, feel ko na masaya sila kasi ano sila updated sila nung pinagawa ko yung bahay. Kaya siguro, yun guys. Yun lang siguro yung masabi ko na pag may plano ka na kunin mo yung long service mo kay amo, tapos mag-isip ka kung saan mo siya gagamitin para kung ano yung rason mo, kung saan mo siya gagamitin, ma-update mo si amo para naman ganahan din si amo sa iyo na talagang totoo yung rason mo, 'di ba? Tapos para happy lang ba na hindi ka din magigilty na yung rason mo is gawa-gawa mo lang tapos gagamitin mo pala sa ibang bagay. Paano kung tanungin ka ni amo na kumusta na yung kung magrason ka din magpagawa ka ng bahay or ganun, may bibilhin kang investment, paano kung tatanungin ka ni amo na nabili mo na ba, napagawa mo na ba, wala kang mapakita, di ba? Magkasiraan kayo ng trust. So, yun guys. So, depende din yun guys. Itansya mo din kung good mood si amo, mga ganun ba? Ikaw na bahala. Total, for 5 years ba naman sa amo or more than 5 years ka na ni amo, alam mo na yung dynamics yung dalawa, kung kailan ka magsasabi ng anong kailangan mo, kung kailan mo si amo lalambingin, mga ganun ba. So, yun lang guys ang masasabi ko sa iyo. Kahit hindi mandatory yung long service natin dito sa Hong Kong, may posibilidad at malaking posibilidad na makakuha ka din ng long service, lalo na pag close kayo ni amo at saka hindi kuripot, di ba? Pag hindi kuripot si amo. So, hope guys, kung ano pa yung gusto nyong malaman dito sa bilang OFW dito sa Hong Kong, i-comment nyo lang guys yung mga gusto nyong personal question nyo na hindi ko pa na vlog para masagot natin sa next video natin guys. Ha, sige. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's be friends here guys. Thank you. Have a good day.